Hapon sa inyong lahat. Pag tinayo ko, after office hours. inyo pati yung Sige, hapon. magandang hapon po sa inyong lahat, mga taga-POEA at sa lahat ng nandito po. Inaanyayahan ko po kayo na tayong lahat ay manalangin. Ayaw ko lang. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa pagtitipon na ito. Sana po ay gabayan kami. Ay, nakatin. Ay, napakatid. Ay, napakasilabutan. Sana po bigyan niyo po kami ng katahimikan sa aming organisasyon at sana kung ano po yung kahilingan ng ating Panginoon ay siyang masunod. Sa ating pong mga kaopisina at sa lahat ng mga nandito, sana po maghari ang ating pagmamahalan at pang-uunawa sa bawat isa. At sana ay ating proteksyonan ang ating institusyon. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga grasyang ibinibigay sa amin at ang mga pagsasama dito sa POEA, sana po ay manatiling tahimik po kami. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo lahat at salamat ulit sa inyong dalaw sa ating pagtitipon. Hindi po natin pwedeng ibaliwala ang mga issues na nire-raise natin sapagkat dapat issue-based po tayo. Ang gusto po para sa kaalaman ng nakararami, tayo po ay hindi against sa rotation. Maliwanag po ang posisyon natin yan. Hindi tayo against sa rotation sapagkat matagal na nilang ginagawa ito pero hindi po tayo umaangal sapagkat hindi po tayo against sa rotation pero against tayo sa unauthorized reorganization. At sa tingin po natin, maliwanag ho na unauthorized reorganization ang kanilang ginagawa sapagkat sa structure ho ng POEA, sa unang structure po ng POEA, maliwanag po ang mga opisina. Maliwanag ang pagkakaiba ng kanilang mga ginagawa. Pero sa bagong SO 387 Series of 2010, may mga pagbabago po. For example, Nasaan ang LRO? hindi natin alam. Nasaan ang PSO? Hindi natin alam. Director Liberty Casco. Functions niya non-base under kay D.A. Catali. Director Libby Casco 2, under siya sa licensing, under siya ni Director Tani OIC D.A. Banawis. So meron hong pagkakaiba na naman. Pangalawa, Director Nimpa de Guzman sa Employment Branch, under siya ni D.A. Catali. Meron pa uling function si Director Nimpa de Guzman as Marketing Branch Director under ni Deputy Administrator di Banadera. So nagulo ang structure ng POEA at maliwanag po ito na isang reorganization. Ulitin ko po, hindi ho tayo against rotation, tinatanggap po natin yan, pero hindi ho tayo papayag sa unauthorized reorganization. Ano pa ho ang mga issues na ating gustong malaman ng mga karamihan? Yung processing ho ng mga OFWs sa mga suspendidong ahensya. Sinasabi ho nila wala tayong ebidensya. Pero ito po, Part CPM nag-process ng 9 workers, inalaw ito ng administration. Suspended sila July 16, 2010. Na-process ang worker August 16, 2010. During the suspension, Pro 1, 11 workers, suspended siya noong July 19, 2010. Na-process on 2 occasions. July 28 and August 17. Maliwanag ito na paglabag hindi lang sa POEA Rules and Regulations, maging sa Republic Act 10022 na ito mismong POEA ang dapat nagpapatupad. Meron din po silang pinayagan na ma-process. Ito po ay prinases nila as balik manggagawa despite mga first-time OFWs. Ito po yung mga entertainers para sa Korea. Si Mr. Villaverde, Miss Estrella, Mr. Oliva, Miss Rosal, Mr. Pambit, at Mr. Kaadan. So maliwanag ho, may dokumento po tayo dito, mga
mga first-time OFWs pinayagan ma-process as balik ng gagawa, maliwanag na violation ng POEA rules and regulations. So ilan lang po ito sa mga issues na dapat nilang sagutin. Sapagkat hindi mo maliwanag. Ang sabi nga, hindi katahimikan ng kasagutan sa akusasyon ng mga katiwalian. Maraming salamat po. Para po sa pagpapakilala sa ating panauhin, si Mr. Mel Candana po. Magandang hapon po muli. Tulad po kahapon, meron po tayong panauhin na nagsalita sa atin, si Rosel na taga-Senig. Ngayon po kahapon ito ay natin pong inibitahan ang isang magiting na pagtanggol ng mga mamamayan, lalo na po yung mga nasa hanay ng gobyerno. Siya po ay hindi na po kaiba sa atin dahil siya po ay dati pong kawani ng OWA. Siya po ay isang matalik na kaibigan natin at handang tumulong sa atin sa lahat na ating pangangailangan pagdating sa mga pagkakataong ito. Hindi na po magtatagal sa ating pagpakilala sa kanya. Pinakikilala ko po sa inyo si Ferdinand Gaiter. Maraming salamat. Mabuhay ang mga kawani ng POEA! Sabay-sabay muna tayo. O, sabay-sabay tayo, ha? O, sige dito, ha? Toko! 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 At tila, ganyan. Kapit tuko. Ang mga dating hinirang na mga pinuno ng iba't ibang ahensya. Siguro nagugulat ang ating mga kapatid ngayon dito na mga nag-a-apply para magtrabaho sa Alibayong Dagat. Ito po ang mga kawani na punong-puno na rin sa mga usapin at suliranin na hinaharap tulad yung mga manggagawa sa Ibayong Dagat. Kahit kaming mga kawani sa loob ng pamahalaan ay hirap na rin sa mga maraming mali at iwaling patakaran na ipinatutupad ngayon. Tila maraming kapit tuhok. At ako, pinanonood tayo. Merong pang poster si Pangulong Pinoy. Kung walang korap, walang mahirap! At yan ay paulit-ulit nating narinig. Lalo na nung nakarang halalan. Bakit ang problema? Magtatatlong buwan na po mula nung June 30 ay hindi pa rin pinapalitan itong mga ilang opisyal sa loob ng pamahalaan. 3 buwan na maraming problemang idinulot ng nakarang administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo, yung kanya mga hinirang ay nagpapakawala pa ng lagim sa loob ng pamahalaan. Kaya ulit tayo. Toko! 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 Yan po ang ilan sa mga problema, lalo na inihiyag ng ating kasamahan. Na ngayon, ang daming mga paglipat na mga tao, ang daming mga patakaran na pinatutupad na sadga sa interes ng kawani at gayon din ng publiko ng mga OFWs na sinisikap pagsilbihan. Ngayon, ayon sa mga reports, may mga accredited, supposedly, na mga agencies na bigla na lamang nililift ang kanilang suspension para lamang ma-accommodate ang ilang mga pinoprocess ng OFW. Pero malinaw ng mga violations ito at ito'y sana isang paraan para kahit paano maprotektahan ang ating mga manggagawa sa Ibayong Dagat. Ngunit mukhang iba ang pinoprotektahan ngayon. Hindi yung mga OFW. Sino kaya ang pinoprotektahan? Sarili! Kaya napakahalaga na tayo ay tumindig. Tama yung sinasabi, no? Bagamat meron talagang patakarang reorganisasyon, ang hindi natin matatanggap ay yung illegal na reorganisasyon
na nagdudulot ng demoralisasyon sa hanay natin. Ang nakakatakot pa rito mga kasama, yung reorganisasyon na ang dulo ay malawakang tanggalan. Buti nga mga kasama, yung POAA hindi pa sinama dun sa 14 na ahensya ng pamahalaan na itatakda na raw for abolition. Wala pa. At yun ang pangamba namin, sapagkat maaaring 14 ang unang ipinila tulad ng NFA, National Housing Authority, National Irrigation, National Electrification, LUWA, at iba pa. Pero matatakot tayo na ngayon ang simplistic solution dahil malaki daw ang depisito na idinudulot ng mga ahensya nito. Dahil daw ito ay pabigat sa ating bayan, buti pa'y durugin at buti na sila. Ngunit alam na natin ang implikasyon yan, malawak at tanggalan. Doon pa lamang sa 14 na ahensya, at least 28,000 government employees will be affected. And that will set a very dangerous precedent. Bakit po? Kasi nga po, tulad ng ating problema ngayon, marami pang nakaupo ngayon, marami pang mga tiwaling opisyal, at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagpepiesta sa loob ng pamahalaan. Panahon na isulong natin ang pagbabago tulad ng pangako ng ating bagong Pangulo, at kailangan ng pagbabago nito ay hindi lamang para sa pakinabang ng kawali, kundi lalo yung mga iba pa nating mga kapatid na mga OFWs na nanonood ngayon. Sana nga, kahit ako nasa OWA dati, gusto ko sana ano yung sinabi na statement ni Pinoy, sana may panahon na ang ating mga manggagawa sa ibayong dagat ay hindi na kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Sana sila'y nakakahanap na ng sariling trabaho sa ating bayan. Ngunit hanggat hindi nasasagot yan, ito sana ang pansamantalang pag-aayos ng problema o suliranin sa Overseas Employment Program. Ngunit kung ito ay lalo pang lalala, kung lalong hindi pa mapoprotektahan ang ating mga manggagawa sa ibayong dagat, kung mismo ang kawali sa loob ng POAA at iba pang ahensya ng pamahalaan ay pahihirapan at nilalagay sa bingit ng kahirapan, wasto po ang ginagawa nyo. At sumasaludo po ang courage sa ginagawa nyo tuloy-tuloy na kilos protesta, at kami po 100% nakikisa at sumusuporta sa mga kawali ng POAA. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mr. Gaite, at we are looking forward to your continued support to our cause. Dokis. Masabi ko lang, magaling kami ng English. At saka hindi nila alam kung ano kapital ng Sudan. Yes! Okay. Ang kanta po natin ngayon, Magkaisa. Alam niyo po ba yung kantang to? Okay, sige, simulan tayo. Magkaisa
nandito ngayon, ang ating pong mga kasama sa land-based and sea-based liaison officers. Palakpakan po natin.